Inaresto ng NBI ang CEO at executive editor ng news online site na Rappler na si Maria Ressa. Kasunod yan ang pag-issue ng Manila RTC Branch 46 ng warrant of arrest kay Ressa para sa paglabag daw sa anti-cybercrime law. Kaugnayan ang reklamo ng isang negosyante sa inilabas na artikulo ng Rappler tungkol sa kanya raw sasakyan na pinapagamit niya di mano sa yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona at pag-uugnay sa kanya sa human trafficking at drug smuggling. Live mula sa Manila, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, pasado alas 6 kanina umalis sa tanggapan ng Rappler ang CEO ng news online site na Rappler na si Maria Ressa. Patungo siyang NBI matapos siyang isyuhan ng Manila RTC Branch 46 ng warrant of arrest para sa paglabag daw sa anti-cybercrime law. Kaugnay ito ng reklamo ng negosyanteng si Wilfredo Keng sa inilabas na artikulo ng Rappler tungkol sa kanya raw sasakyan na ipinapagamit umano sa yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Iniuugnay din si Keng dito sa artikulo sa umano'y human trafficking at drug smuggling. Kasama ni Ressa ang kanyang mga abogado at mga kasama sa trabaho, pati na ang mga tauhan ng NBI. Mahinahon naman ang naging pagdakip sa editor-in-chief ng Rappler na kritiko ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chay Hopilenya, head ng investigative group ng Rappler, ang reklamong isinampa kay Ressa noong Mayo ay 4 na buwan bago maisabatas ang cybercrime law. At dahil hindi retroactive ang batas, nakapagtataka kung bakit ito ang naging basihan sa pagpapalabas ng warrant of arrest. Bukod dito, mismo ang NBI ang nagsabi na walang basihan ng isinampang reklamo ni William Keng. Bagaman maayos ang naging paghahain ng warrant, may puntong binawalan umano ang mga tauhan ng Rappler na kumuha ng video at litrato. Ang warrant of arrest ay para kay Ressa at sa nagsulat ng istorya na si Reynaldo Santos. NBI guys have been very courteous. They've given us a chance to wait for our lawyers. Sa trabaho lang, everyone will say, trabaho lang po ito. Sana naman po, tingnan nyo kung ano talaga yung trabaho. But for me, I'll say, I will do the right thing. And we'll keep going. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, pwede magpiyansa si Ressa anumang oras. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng pagkakaaresto kay Maria Ressa. Bago dito, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na kabalintunaan daw ang pagpili ng Facebook sa Rappler bilang tagasuri ng fake news at maling impormasyon. Dahil may reputasyon daw ang Rappler na kontra sa marami kung hindi man sa lahat ng polisiya ng administrasyon. Mas naging mapanuri na raw ang mga tao laban sa mga media company na gumagamit ng anyay negatibong propaganda. At Jessica, ilang minuto pa lamang nakakalipas nagbigay ng statement ang Rappler. Inulit ng pamunuan ng Rappler, Jessica, na walang basihan ang pagkakaaresto kay Ressa at peligrosong pangyayari daw ito hindi lang sa media kundi pati na rin sa kung sino man ang nagsusulat maging sa social media. At ngayon nga dito pa rin kami sa tanggapan nitong cybercrime nitong NBI at kung saan dinala nga itong si Maria Ressa. Ito yung nasa ikatlong palapag ng NBI headquarters at hindi pa rin namin alam kung ano yung prosesong ginagawa sa kanya matapos i-serve sa kanya yung warrant of arrest dahil wala pa rin naman kaming nakakausap dito mga tauhan nitong NBI at ito naman mga tauhan din ng Rappler ay hindi rin naman nagsasabi sa atin kung ano na ang nagwang proseso kay Maria Ressa mula nang dumating siya dito kaugnay nga ng inihain sa kanya na warrant of arrest. Jessica. Susan, anong oras inilabas yung warrant of arrest? Kasi hindi ba I think may regulasyon na dapat, lalo na in her case, no, bailable naman yan. She should have been given enough time to file her bail para nang sa gayon, hindi naman yung kung kailan sarado na yung korte, no? Paano kaya yan ngayon, Susan? Tama ka dyan, Jessica. Yun din ang pinupunto ng mga taga-Rappler. No? Kasi kanina kausap nga natin si Chay. Sabi nga niya, inilabas itong warrant of arrest. May petsa ito na February 12.
So yan kahapon, Jessica. At isinerve kanina, dumating doon sa kanilang tanggapan, mga alas 5 ng hapon. Sabi nga naman nila, kung titignan mo yung office hours sa mga korte, hanggang alas 5 lamang yan, ano? So kumbaga kung ikaw ay magbe-bail ka, pwedeng wala na, hindi ka na makapag-bail dahil sarado na yung mga korte. Pero ang inaasahan naman na lang nila, baka mayroon daw night court, ano? Kasi sinasabi naman may mga night court para kung doon sa mga kaso na kinakailangan mag-file ng piyansa o mag-bail o maglalagak ng piyansa, then andyan dyan. So yun ang aantabayan na natin kung mangyayari ba na makapaglagak sila ng mga piyansa ngayong gabi o kung hindi ay baka magpalipas siya ng magdamag dito sa tanggapan ng NBI, Jessica. Susan, hindi ko alam kung napag-uusapan dyan ito, no? Kung gayong wala namang kamong nakakausap na tiga NBI o I suppose kung meron bang representative ang Department of Justice na nandyan. Kasi supposedly hindi covered ito ng cybercrime law kasi 4 months yata daw bago ipinasa yun, yun yung kung kailan i-file yung kaso laban kay Maria Ressa and yung isa pang akusado, no, si Reynaldo Santos ng Rappler, yung nagsulat daw ng artikulo. May nababanggit ba tungkol dito on the side of the government, DOJ o NBI? And ano naman ang masasabi dito ng mga tiga-Rappler? Susan? Unfortunately, Jessica, wala nga tayong makausap sa NBI at kung mayroon mang kinatawan dito ang DOJ, hindi naman namin malalaman kasi kami ay naghihintay lamang dito sa parang pasilyo hallway nitong Cybercrime Division ng NBI. Walang nakikipag-usap sa amin para malaman nga natin kung ano yung mga naging basehan dahil sabi nga ang Rappler, sabi nga nila nung lumabas tong artikulong ito wala pa yung cybercrime law, no? So kumbaga parang hindi naman daw, si Chay ang nagsabi sa atin niya kanina, hindi naman daw ito retroactive. Sa isang banda, may mga naririnig din naman tayong sinasabi na hindi daw kasi denown yung article at paulit-ulit daw na nababasa. Sinabi din niya ni Chay na parang yun ang pagkakabanggit sa kanila at so dahil daw doon ay kung gusto mong basahin yung artikulo, andyan pa rin dahil hindi pa nga raw na down doon sa kanilang website. So yun ang mga sinasabi lang na posibleng mga naging dahilan. Pero yun nga, kung ang pagsasampa ng reklamo ay nangyari nung wala pa yung cybercrime law, bakit daw ito yung naging basihan ngayon nung pag-i-issue ng warrant of arrest laban dito kay Maria Ressa, Jessica? Okay, any word on Reynaldo Santos, yung nagsulat ng artikulo that is now subject of this case, no, sa libel case. Si Reynaldo Santos, I suppose kasama rin ba siyang inaresto o nandiyan ba siya, Susan? Tinanong ko si Glenda Gloria, Jessica, no? Siya yung isa sa mga officer nitong Rappler. Sabi niya, kasi ito si Reynaldo Santos ay hindi na connected sa Rappler. So, hindi naman nila masabi kung saan na siya connected ngayon at hindi rin naman siya kasama ngayon dito, no, sa mga dinala o kumbaga kasama ng NBI nung kung andi dito man, ano, hindi namin alam dahil wala nga nakikipag-usap sa amin sa NBI, so hindi namin alam kung mayroon bang separate bang isinerve dito kay Reynaldo dahil hindi na nga siya connected sa Rappler at ang Rappler naman sa ngayon wala na rin daw, wala din silang impormasyon dito kay Reynaldo Santos nakasama nga doon sa dapat hahainan nitong warrant of arrest dahil nga dito sa isinampang reklamo ni William Keng. Jessica. Susan, sino ang tumatayong abogado ni Maria Ressa at ng Rappler? Pwede bang malaman? Jessica, si Darwin, teka ha, ito yung calling card niya. Si Darwin Angeles ang tumatayong lawyer nitong si Ressa. Siya yung nakakausap natin kanina. Actually, bago ako tumayo ngayon dito sa iyo, Jessica, ay tinawagan ko siya pero medyo hindi niya masyado ma-entertain yung call ko. Sabi niya, mamaya na lang daw kasi medyo abala sila doon sa loob nitong tanggapan ng anti-cybercrime dahil may mga ginagawa ng procedure matapos na arestuhin nga itong si Maria Ressa dahil dito sa sinampa sa kanyang kaso. Jessica. Okay, of which law office, Susan, itong si Attorney Reyes? Naka-indicate ba sa kanyang business card kung anong law office siya? Teka, ito, meron siya, ito, Mosveld DTT, ito, Molosia Ditwa Sonti Coloma Law Offices.
itong nakalagay sa calling card na binigay sa atin kanina dito si Attorney Darwin Angeles. Ito yung nakalagay doon sa kanyang calling card. Okay, so Jessica. Attorney Darwin Angeles, yan ang tumatayong counsel for Maria Ressa at ng Rappler as of now. Susan, ano daw ang mangyayari ngayong gabi? May paglilinaw na ba? So I suppose usually 'di ba pagka may arrest warrant, may booking procedure. Diyan na rin ba gagawin sa NBI yon? Gusto ko ring malaman, in other cases kasi PNP ang umaaresto. Bakit in this case NBI? Ano ang explanation diyan? No? Kung pwede pakitanong mo lahat ng tanong na 'yan. Tama, Jessica, tatanong natin. Kanina bahagya ko din na itanong niya bakit NBI, pero ang sinasabi nila dahil sa NBI daw nagsampa ng reklamo itong si William Kengwell. Yun lang yung mga narinig natin kanina doon sa mga usap-usapan dito, no? Tungkol doon sa tanong mo kung ano mangyayari ngayong mula ngayon hanggang mamaya, well, inaasahan na matatapos yung gagawin sa kanyang booking procedure, syempre yung fingerprint, mugshot, ano, at umaasa din yung mga taga-Rappler, no, na makapaglagak ng piyansa itong si Maria Ressa. Pero kanina nung dumating daw siya dito, nabanggit daw nitong si Maria Ressa na kung hindi man sila makapagpipiyansa ngayon, for whatever reason, ano, o kung walang korteng bukas, halimbawa, ay willing naman sila na magpalipas na lamang dito ng magdamag dahil sabi nga niya kanina nung makausap natin, they will do the right thing, ano, kaugnay nitong ginawang paghahain sa kanya ng warrant of arrest. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.